Isang pagbati ng maligaya, masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Ginang Evelyn Gasalao, ang iyong guro para sa ikatlong episode ng ating aralin sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, Baitang 12. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, atin nang simulan ang makabuluhang talakayan. Ang episode na ito ay naglalaman ng dalawang paksang aralin. Una, katangian at layunin, kalikasan ng tekstong deskriptibo. Ikalawa, gamit ng cohesive devices sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Ang aralin ay nakaangkla sa ating most essential learning competency na nagagamit ang cohesive devices sa pagsulat ng sariling halimbawang teksto. At ang layunin para sa araw na ito, inaasahang natutukoy mo ang kahulugan, layunin at katangian ng tekstong deskriptibo at nauunawaan ang iba't ibang gamit ng cohesive devices sa pagsulat ng isang tekstong deskriptibo. Kaya naman, ihanda mo na ang iyong ballpen at papel para sa ating mga gawain. Tingnan maigi ang mga larawan. Alam mo ba kung saang lugar matatagpuan ang mga larawan na ito? Tama, sa bukid. Ano ang nakikita mo sa mga larawan? Mahusay! Ang mga tanim na palay ay luntian. Napakaganda, di ba? Bukod pa dyan, ang mga magsasaka ay abalang-abala sa pag-aani ng palay. Hindi rin nila alintana ang matinding sikat ng araw na dumadampi sa kanilang balat. Iyan ang buhay magsasaka. Kaya't isang pagpupugay sa mga magsasaka dahil kung hindi sa kanila, wala tayong ihahain sa hapagkainan. O, nagustuhan mo ba ang una nating gawain? Kung gayon, tayo'y magpatuloy. Sa nakaraang episode ay tinalakay natin ang tungkol sa kahulugan, katangian at kalikasan ng tekstong informatibo. Naaalala mo pa ba? Kung hindi, atin itong balikan. Ang tekstong informatibo ay isang uri ng babasahing dipiksyon na naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba't ibang paksa tulad ng sa mga hayop, sports, agham o siyensya, kasaysayan, kawain, paglalakbay, geografiya, kalawakan, panahon, at iba pa. O, naaalala mo na? Sabi ko na nga ba, hindi ka madaling makalimot sa nakaraan mong aralin. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tekstong deskriptibo. Ano nga ba ang tekstong deskriptibo? Ang tekstong deskriptibo ay isang tekstong naglalarawan. Ang mga binanggit natin kanina na paglalarawan sa bukid at buhay magsasaka ay mga halimbawa ng tekstong deskriptibo. Ito ay naglalaman ng mga impormasyong may kaugnayan sa mga katangian ng bagay, tao, lugar, karanasan, sitwasyon, o pangyayari na madalas nasasaksihan ng tao sa paligid. Layunin din nito na magpinta ng matingkad at detalyadong imahen na makapupukaw sa isip at damdamin ng mambabasa. Para sa lubusang pangunawa mo, narito ang iba't ibang katangian ng tekstong deskriptibo. Una, ang tekstong deskriptibo ay may isang malinaw at pangunahing impresyon na nililikha sa mambabasa.
na ipapakita rito ang kahusayan ng manunulat sa pagpapagana ng malawak na imahinasyon ng mga mambabasa. Ikalawa, ang tekstong deskriptibo ay mahalagang maging espesipiko at maglaman ng mga konkretong detalye upang makuha ang atensyon at mapaniwala ang mga mambabasa. Katotohanan man ito o pawang bunga ng imahinasyon lamang. At ang ikatlo, ang tekstong deskriptibo ay maaaring maging objektibo o subjektibo at maaari ding magbigay ng pagkakataon sa manunulat na gumamit ng iba't ibang tono at paraan sa paglalarawan. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng objektibo at subjektibo? Tara, alamin natin. Ang paglalarawan ay objektibo kung may pinagbabatayang katotohanan. Subjektibo naman ito kapag ang manunulat ay maglalarawan ng napakalinaw at halos madama na ng mambabasa, ngunit ito ay nakabatay lamang sa mayamang imahinasyon, hindi sa isang katotohanan sa totoong buhay. Naunawaan mo na ba? Kung hindi, huwag mag-alala. Narito ang mga halimbawa na makapagpapaliwanag nito. Ang malilinaw na ilog na dumadaloy sa ilang bahagi ng hagdang-hagdang palayan na pinagmumulan din ng patubig sa mga nakatanim na palay. Ang pangungusap na ito ay isang objektibong paglalarawan, sapagkat nailarawan ito batay sa nakita o nasaksihan lamang ng manunulat o sa ibang salita ito ay nakabatay sa katotohanan. Ikalawang pangungusap. Si Dante ay matipunong lalaki, may mapang-akit na ngiti, at mga matang taglay na halina sa sino mang makakita. Ang maaliwalas na mukhang agad sinisilayan ng taus-pusong pagbati sa bawat makasalubong ay dagling nakakukuha ng atensyon at tiwala ng iba. Ang pangungusap naman na ito ay subjektibong paglalarawan, sapagkat gumamit ito ng mabubulaklak na pananalita o maaaring nahaluan ng sariling opinyon. Malinaw na ba sa iyo ang pagkakaiba ng objektibo at subjektibo? Mabuti kung gayon. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na aralin. Ang ating ikalawang aralin ay gamit ng cohesive devices o kohesyong grammatical sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Makinig kang mabuti. Upang maging mas epektibo ang pagkakahabi ng tekstong deskriptibo bilang bahagi ng iba pang uri ng teksto, ay kinakailangan ang paggamit ng mga cohesive devices o kohesyong grammatical. Pero bago natin talakayin ang mga uri ng cohesive devices, bigyang kahulugan muna natin ang kohesyong grammatical. Ang kohesyong grammatical ay nagpapatungkol sa mga salitang nagsisilbing pananda upang hindi maging paulit-ulit ang mga salita. Ngayon, alamin naman natin ang mga uri ng kohesyong grammatical. Una, ang referensya o reference cohesive device sa Ingles. Ang referensya ay tumutukoy sa paggamit ng salitang maaaring maging referensya ng taksang pinag-uusapan sa pangusap. Ito ay nahahati sa dalawang uri, ang anapora at katapora. May idea ka ba kung ano ang ibig sabihin ng anapora at katapora? Huwag mabahala, halika't kilalanin natin ang bawat isa. Ang una ay tinatawag na anapora. Ito ay mga panghalip na ginagamit sa hulihan bilang panimula sa pinalitang pangalan sa unahan ng pangungusap. Panghalip. Ano na nga ba ang panghalip? Aha! Ang panghalip ay panghalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Katulad halimbawa ng ako, siya, ito, at marami pang iba. O ayan, alam mo na ngayon kung ano ang panghalip.
Narito ang halimbawa ng anapora. Aso ang gusto kong alagaan. Ito kasi ay maaaring maging mabuting kaibigan. Ang ito, sa ikalawang pangungusap, ay tumutukoy sa aso na nakikita sa unang pangungusap. Kinakailangang balikan ang unang pangungusap upang malaman ang tinutukoy ng panghalip na ito. Ano ulit na uri ng reiterasyon? Tama, ito ay anapora. Samantala, ang katapora ay mga panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan. Narito ang halimbawa. Siya ang nagbibigay sa akin ng inspirasyong bumangon sa umaga at masiglang umuwi sa gabi. Ang matatamis niyang ngiti at mainit na yakap sa aking pagdating ay sapat para makapawi sa kapaguran hindi lang ang aking katawan, kundi ang aking puso at damdamin. Siya si Bella, ang bunso kong kapatid na mag-iisang taon. Ang siya sa unang pangungusap ay tumutukoy kay Bella, ang bunsong kapatid. Malalaman lamang kung sino ang tinutukoy ng siya o niya kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa. Anong uri ito ng reiterasyon? Mahusay, ito ay katapora. Naunawaan mo na ba kung ano ang anapora at katapora? Sige nga, subukan mo ngang sabihin kung anong uri ito ng reiterasyon. Uber at Grab taxi na nga ba ang solusyong dala ng makabagong teknolohiya para mapadali ang paghahanap ng masasakyan? Ang mga ito ay alternatibo sa nakasanayang Demetrong taxi. Ito ay isang anapora. Magaling! Ngayon, mas palalawakin pa natin ang iyong kaalaman sa iba pang cohesive devices. Handa ka na ba? Kung ganon, ipagpatuloy na natin. Ang substitution sa wikang Ingles. Ito ay paggamit ng ibang salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita. Halimbawa, nawala ko ang aklat mo, ibibili na lang kita ng bago. Ang salitang aklat sa unang pangungusap ay napalitan ng salitang bago sa ikalawang pangungusap. Ang dalawang salita ay parehong tumutukoy sa iisang bagay, ang aklat. Ito ay pangungusap na substitution. Ang pangatlo ay ellipsis. Ito ay pagbabawas ng bahagi ng pangungusap, subalit inaasahang maiintindihan o magiging malinaw pa rin sa mambabasa ang pangungusap dahil makatutulong ang unang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng nawalang salita. Halimbawa, bumili si Gina ng 4 na aklat at si Rina na may 3. Nawala ang salitang bumili, gayon din ang salitang aklat para sa bahagi ni Rina, subalit naiintindihan pa rin ng mambabasa na tulad ni Gina, siya'y bumili rin ng 3 aklat dahil nakalahad na ito sa unang bahagi. Ito ay pangungusap na ellipsis. Nakasusunod ba grade 12? Kung gayon, magpatuloy tayo. Ang pang-apat ay pang-ugnay. Ginagamit ang mga pang-ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay, parirala sa parirala at pangungusap sa pangungusap. Oh, teka lang, may idea ka ba kung anong ibig sabihin ng sugnay, parirala at pangungusap? Huwag mabahala, narito ang kahulugan ng bawat isa. Ang sugnay ay kalipunan ng mga salitang may sinuno at panaguri na maaring may buo at di buong diwa. Ito ay tinatawag na clause sa wikang Ingles. Ang parirala ay lipon ng mga salita na walang simuno at panaguri at ginagamit lamang sa bahagi ng pangungusap.
Ito ay tinatawag na phrase sa wikang Ingles. At ang pangungusap naman ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay tinatawag na sentence sa wikang Ingles. Tingnan natin ang halimbawa kung ano ang pinag-ugnay. Ang mabuting magulang ay nagsasakripisyo para sa mga anak. At ang mga anak naman ay dapat magbalik ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ito ay pangungusap na pag-ugnay sapagkat ginamit ang at na pang-ugnay sa dalawang pangungusap. Ang unang pangungusap ay ang mabuting magulang ay nagsasakripisyo para sa mga anak. At ang isang pangungusap ay ang mga anak naman ay dapat magbalik ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Yan ang tinatawag nating pang-ugnay. Meron pa tayong isang uri ng cohesive device. Ito ay ang kohesyong leksikal. Ang kohesyong leksikal ay tumutukoy sa mabibisang salitang ginagamit sa teksto upang magkaroon ito ng kohesyon. Ito ay nauuri sa dalawa, ang reiterasyon at ang kolokasyon. Ang reiterasyon ay nauuri din sa tatlo, pag-uulit o repetition, pag-iisa-isa, at pagbibigay kahulugan. Bigyang linaw natin ang tatlong uring ito gamit ang mga halimbawa. Una, maraming batang hindi nakapapasok sa paaralan. Ang mga batang ito ay nagtatrabaho na sa murang gulang pa lang. Anong salita ang inulit sa pangungusap? Tama, ang salitang bata ang inulit sa pangungusap na kapwang taglay ng dalawang pangungusap. Ito ay isang halimbawa ng pag-uulit o repetition. Sumunod na halimbawa. Nagtatanim sila ng mga gulay sa bakuran. Ang mga gulay na ito ay talong, sitaw, kalabasa at ampalaya. Sa iyong palagay, anong salita ang inisa-isa? Mahusay, inisa-isa sa pangungusap ang mga gulay na nakatanim sa bakuran tulad ng talong, sitaw, kalabasa at ampalaya. Ito ay isang halimbawa ng pag-iisa-isa. At ang panghuling halimbawa, marami sa mga batang manggagawa ay nagmula sa mga pamilyang dukha. Mahirap sila, kaya ang pag-aaral ay naisasantabi kapalit ng ilang bariyang na iaakyat nila para sa hapagkainan. Anong pares ng salita ang magkasing kahulugan? Magaling ang mga salitang dukha at mahirap sapagkat binigyang katuturan ang dukha bilang mahirap. Ito ay isang halimbawa ng pagbibigay kahulugan. Malinaw na ba ang tatlong uri ng reiterasyon ng grade 12? Mabuti kung ganon. Meron pa tayong ikalawang uri ng kohesyong leksikal, ang kolokasyon. Ang kolokasyon ay mga salitang karaniwang nagagamit ng magkapareha o may kaugnayan sa isa't isa. Kaya kapag nabanggit ang isa, ay naiisip din ang isa. Ang mga halimbawa nito ay nanay, tatay, guro, mag-aaral, doktor, pasyente, puti, itim, at iba pa. Ang mga ito ay tinatawag na kolokasyon. Naunawaan niyo ba ang ating aralin grade 12? Mahusay kung ganon. Bago tayo dumako sa isang pagsasanay, magbalik tanaw muna tayo sa mga tinalakay natin sa araw na ito. Una, tinalakay natin ang kahulugan, layunin, katangian ng tekstong deskriptibo na ang paglalarawan ay maaring objektibo o subjektibo. Tinalakay din natin ang mga gamit ng cohesive devices at iba pa sa pagsulat ng tekstong deskriptibo. Ito ay ang referensya,
na nauuri sa dalawa, ang anapora at katapora. Ang substitusyon, ellipsis, ang ugnay, at kohesyong leksikal na nauuri sa dalawa, ito ay reiterasyon at kolokasyon. Sa reiterasyon, ito ay maaaring pag-uulit o repetition, pag-iisa-isa, at pagbibigay kahulugan. O hayan, grade 12, siksik, liglig, at umaapaw ng kaalaman ang iyong natutuhan ngayong araw. Ngayon, sukatin naman natin kung gaano mo nga ba naunawaan ang pagsang-aralin sa araw na ito. Handa ka na ba? Kung gayon, atin nang simulan. Ang panuto. Unawain ng mabuti ang bawat tanong at tukuyin ang tamang sagot. Mayroon ka lamang 5 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Unang bilang, bayani ang mga taong handang tumulong sa nangangailangan, kapalit o handang magbuwis ng buhay para sa bayan kung kinakailangan. Sila ay mga karaniwang taong nakagagawa ng hindi pangkaraniwang kabutihan para sa iba. Ito ba ay anapora o katapora? Ang tamang sagot ay anapora. Ikalawang bilang, matamis na maasim-asim ito. Ang may katigasan at kulay lilang balat ay nagtataglay ng mapuputing tilis na paborito ng marami. Hindi lang sa lasa nito kundi maging sa taglay na sustansya. Hindi pangkaraniwang prutas ang mangustin. Ito ba ay anapora o katapora? Ang tamang sagot ay katapora. Ikatlong bilang, pumitas si Ana ng 5 bulaklak sa hardin at si Linda na may 2. Ito ba ay substitusyon o ellipsis? Ang tamang sagot ay ellipsis. Ika-4 na bilang, nasira ko ang bag mo. Papalitan ko na lang ng bago. Ito ba ay substitusyon o ellipsis? Ang tamang sagot ay substitusyon. At ika-5 bilang, inaayos ni tatay ang mesa at kinukumpuni naman ni kuya ang silya. Ang at sa pangungusap ay isang A. Ellipsis, B. Kolokasyon, C. Pangugnay, o D. Reiterasyon. Ang tamang sagot ay letrang C. Pangugnay. O, nakuha mo ba lahat? Kung hindi, huwag kang mag-alala. Maaari po pang balikan ang ating aralin ngayong araw upang lalo mo itong maunawaan. Hanggang dito na lamang grade 12. Alam ko na marami kayong natutuhan ngayong araw mula sa tekstong deskriptibo at gamit ng cohesive devices. Sa susunod na episode ay atin namang tatalakayin ang tekstong naratibo at tekstong procedural. Muli, ito si Teacher Evelyn na nagsasabing, kahit hindi ka pintor ay makabubuo ka ng isang larawan gamit ang mga salitang maikikintal sa damdamin at isipan. Paalam!